sa mga Katoliko. Pagklaro sa Diocese of Calibo, ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated wala sang koneksyon sa simbahan Katolika. Wala man sang pahanugot halin sa simbahan ang ila aktibidad. Dugang pa sang diocese ang The Holy Octave wala sang ecclesiastical o kon liturgical approval gikan sa simbahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapabugal sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kadalagaan sa mga benepisyaryo sang ila Fisheries Scholarship Program. Karon nga tuig 26 ka scholar sang BFAR sa bilog nga rehiyon na nangin lubos nga college degree holders kasunod sang ila kapisan kag dedikasyon sa pagtuon suportado sang gobyerno. Malipayon nga ginpaambit sang ehensya nga sa 26 ka scholar nakatapos sa pag-eskwela, pulo ang nag-graduate nga magna cum laude, pulo man ang nag-graduate nga cum laude. Suno sa ehensya ang kadalagaan nga ini nagapakita sang ilang kahugod pati na sa masandag nga palabuton para sa sektor sang palangisdaan. Ginaingganyo man sang BFAR Region 6 sa mga scholar nga magserbi palaagyan para sa sustainable fisheries development kag inspiration sa masunod nga mga benepisyaryo sang programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. EMB kag partners nag-turnover sang recycled plastic chair sa Ahoy National High School. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Hope Torichante. Nag-turnover ang DENR Environmental Management Bureau Region 6 kaupod ang lokal nga pamunuan sang Ahoy, Subay Marketing kag Angelina Bake Shop sa mga recycled nga mga plastic chairs sa Ahoy National High School sa Ahoy, Iloilo. Masobra 35 ka bangko ang natigayon nga mapanagtag para sa bulutuan. Ginalauman nga pinaagi sa kolaborasyon mapabalo sa komunidad ilabi na sa kabataan nga ang mga nagalapta nga plastic pinaagi sa siyensya sarang magamit nga solusyon sa environmental challenges. Pinaagi sa pagbinuligay sang EMB6 kag mga partner, ginalauman man nga mapahagan-hagan ang plastic pollution amat-amat sa bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bramini kahit hilway nga nagbalik sa ilang natural nga puluyan sa Kapi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari report. Madinalagon nga nabalik sa iya natural nga puluyan sa Cataw Dam, Barangay Cudyan, Ibisan, Capiz, ang gin-rescue nga Bramini kite. Kumadumduman ang piece-piece gin-turnover sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, DNR Penro Capiz ni Menro Rami Ditaro sa Municipal Environment and Natural Resources Office Panay. Sa ginhiwat nga assessment na ibaluan nga sa maayo nga kaimtangan ang Bramini kite, bot silingon, pwede mabuyan balik sa talon. Suno sa DNR Capiz, ang madinalagon nga release sang Bramini kite, pagpakita sang importansya sang kooperasyon sang LGU, barangay kag DNR sa pagpangapin sang wildlife. Ginpangabay naman sang DNR Penro Capiz ang publiko nga ipadayon ang pagsuporta sa wildlife conservation efforts pinaagi sa pag-report sa mga sightings sang injured o kon distressed wildlife sa pinakamalapit nga DNR office. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Martes, July 28, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako na lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay, Mayong Aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon.